Endangered species ba ang alaga nating mga ibon? Bakit hinuhuli ito? Okay po mga kahabi, so ito po yung ating pag-uusapan sa video ito. Okay po, so kung bakit marami sa ating mga kahabi ang nangangamba sa pag-aalaga ng mga klaseng ibon ito dahil nahuhuli sila. So alamin natin kung bakit nga ba hinuhuli ang pag-aalaga ng mga endangered species. So ito bang ating mga alagang ibon ay napapabilang sa endangered species? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. So kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humihingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so tuloy-tuloy po tayo. Ang tatalakayin natin, endangered species ba ang alaga nating mga ibon at bakit hinuhuli ito? So alamin natin kung ito bang mga inaalagaan natin as of now ay kasama sa nabanggit na endangered species. So unang-una po natin ay yung tinatawag nating parakit o yung budgerigar. Okay po, baka mayroon tayong inaalagaan na ito. Ay ito po yung ang scientific name nito ay Melopsittacus undulatus. Ang conservation status nito kahabi ay least concern ayon sa IUCN. Okay po, ano ba nga yung IUCN? Ito yung International Union for Conservation of Nature. So ano yung kanilang mandato? Is a membership union of government and a civil society organization. Together, we work to advance sustainable development and create a just world that value and conserves nature. So ito po yung kanilang mandato. Yung isang government at yung mga civil society ay nagkaroon sila ng pagsasanib puwersa upang mapangalagaan at ma-conserve yung mga conserves nature natin, yung mga maprotektahan yung ating mga yamang kalikasan. Okay po, so yun po yung mandato ng IUCN. Ayon naman sa kategory nito, ito ay non-CITES ayon sa CITES Appendix. Ano naman itong CITES? Ito naman yung Conservation of International Trade in Endangered Species. Okay po, ito yung meaning non-CITES. So sila po yung nagkakategorize kung anong uri or saan napapabilang yung mga species. Okay po, so yung budgerigar, yung tinatawag natin na parakeets ay non-CITES po siya at least concern. Okay po, mamaya pag-usapan natin. So babanggitin muna natin yung mga ibon natin kung anong kung saan siya napapabilang sa conservation status. Baka hindi natin nalalaman na yung inaalagaan natin ay ito pula yung kanyang conservation status. Okay po, so yung pangalawa natin ay yung lovebirds o yung non-airing o yung tinatawag nating Alps 1. Okay po, ang scientific name naman ito yung Agapornis rosicolis. Ang conservation status nito ay least concern. Okay po, tapos sa kategory naman ng CITES ay appendices 2. So yun po yung kategory niya. So yung pangalawa nating lovebirds, yung fisheries lovebirds o yung tinatawag nating Alps 2. Agapornis fishery naman yung kanyang scientific name at yung kanyang conservation status ay near threatened. Okay po, sa appendices naman, category ay CITES appendices 2. Kung meron kayong inaalaga ang lovebirds ngayon na Alps 2 o yung Agapornis fishery, ito po ay near threatened na ayon sa IUCN. Ito po yung kanyang conservation status. So yung pangatlo nating lovebirds, ito yung black mask o yung Alps 2 rin po to, pero iba na pong variety na species o yung tinatawag nating personata. Perso kung tawagin. Ito po yung Agapornis personatus. Okay po.
So yung conservation status naman niya kahabi ay least concern. Sa kategory naman ng CITES ay CITES Appendices 2. Yun po yung kanyang conservation status. So, baka meron nag-aalaga sa inyo ng kakatil, kahabi. Ang scientific naman nito ay Nymphicus hollandicus. Yung conservation status naman nito ay least concern. Sa CITES Appendices ay non-CITES po ito. So ano po itong mga nababanggit natin, CITES, non-CITES, mamaya po tatalakayin natin. So alamin lang muna natin kung saan napapabilang yung conservation status ng ating mga inaalagaan sa ngayon. Baka hindi po natin nalalaman. Okay po, so kung yung sa may alaga naman na Indian ringneck o yung Psittacula crameri, ang conservation status naman nito kahabi ay least concern. Sa CITES Appendices, ito po ay napapabilang naman sa non-CITES. Okay po. So, sa mga kahabi, sa mga nag-aalaga dyan ng green cheek conure o yung tinatawag na kadalasan natin na GCC, ang conservation status naman nito ay least concern. Ang kanya namang scientific name ay Perhura mollinae. Yung sa CITES Appendices naman ay 2. CITES Appendices 2. Okay po. So, sa mga nag-aalaga dyan ng sun conure, okay po, ang scientific name nito ay Aratinga solstitialis. Ang conservation status nito kahabi ay endangered status na po itong sun conure. Ang kategory naman ito ay CITES Appendices 2. Okay po. So sa mga nag-aalaga dyan ng gray parrot o yung tinatawag natin kadalasan na AGP, ang scientific name nito ay Psittacus iritacus. Ang conservation status nito ay endangered species na po. So nasa kategory siya ng endangered ayon sa IUCN o yung International Union for Conservation of Nature. Sa kategory naman nito kahabi ay CITES Appendices 2. Okay po. So sa mga nag-aalaga dyan ng merong Alexandrine parakeet, ang scientific name nito ay Psittacula eupatria. Okay po. Ang conservation status nito ay near threatened ayon sa IUCN. Okay po. So sa white-bellied kay parrot. Okay po, sa may manag-aalaga nito, ang scientific name nito ay Pionetis leucogaster. Ang kanyang conservation status ay vulnerable ayon sa IUCN. Sa kategory naman ng CITES ay Appendices 2. Kasi po, sa CITES po ay meron siyang Appendices 1, 2, and 3. So, kalamin natin kung saan napapabilang yung appendices number ng ating mga inaalagaang ibon. So, yung black-headed kay parrot kahabi ay Piones melanocephalus. Yun ang ang kanyang scientific name. Ito namang conservation status nito ay least concern. CITES Appendices 2. Okay po. So sa mga nag-aalaga dyan ng yellow-crowned Amazon, ang kanyang scientific name naman po ay Amazona ocrocephala. Ang kanyang conservation status ay least concern ayon sa IUCN. So last but not the least kahabi ay ang blue-headed Piones. Ang scientific name nito ay Piones menstros. Okay po, yung conservation status nito ay least concern ayon sa IUCN. Okay po, so bakit natin ito nababanggit mga kahabi? Para malaman natin kung bakit tayo hinuhuli ng mga maritime police o yung mga kagawaran ng mga departamento ng gobyerno at ng DENR. Dahil itong mga nababanggit natin na mga species ay napapabilang pa po sa sinasabi nila na red list categories of IUCN. Ito po yung yung chart nila kahabi.
yung red list categories of IUCN, yung mula least concern hanggang sa extinct in the wild ay risk extinction na po. Kaya po gano'n na lang ang paghihigpit ng DENR at ng Maritime Police para sa maprotektahan ang conservation status ng ating mga inaalagaang ibon. So doon sa ating nabanggit na mga species sa ating panimula sa mga parakeet, lovebirds, black mask, kakatil, ay ito ay napapabilang pa sa risk of extinction ayon sa IUCN. Okay po. So ganun na lang ang kanilang paghihigpit. At mula naman sa vulnerable hanggang sa critically endangered ay treated na po itong mga species na ating nababanggit. So baka nandito sa nabanggit natin ay meron kayong inaalaga ang ibon mula sa vulnerable at critically endangered. Ito na po ay threatened species na po. So sa madaling salita, kung gusto natin patuloy na alagaan ang mga nabanggit ng mga species nito or gusto nating mag-alaga sa mga nabanggit na species nito, ay kinakailangan pong maparehistro natin ito. Okay po, or meron po tayong pinangahawakang certificate para sa pagpapabigay sa atin ng DENR na pribilehiyo na magpatuloy sa pag-aalaga ng mga nabanggit nating endangered species. Okay po, kaya nahuhuli tayo sa pag-aalaga ng endangered species dahil wala tayong kaukulang dokumento or certificate or certification or permit para mapahintulutan tayo na mag-alaga ng ganitong uri ng species. So yun po yung ating topic sa ngayon mga kahabi, na nawa ay naintindihan natin kung saan napapabilang yung ating mga inaalagaan, kung endangered species ba ang ating mga inaalagaang ibon at bakit tayo hinuhuli ng mga maritime police, ng mga kawani ng DENR. Dahil sa ating mga napaalagang ibon ay napapabilang po. So sa chart na ito, dito po natin madidetermine kung alin status po yung ating inaalagaang ibon. So mula least concern hanggang sa extinct in the wild ay risk extinction. Kaya ganun po yung kanilang pag-aaral ayon sa Conservation of Nature ng International Union. Okay po mga kabi, hope meron tayo mga natutunan sa ating topic regarding po sa mga inaalagaan nating species, kung ito ba ay endangered at kung bakit ito hinuhuli. Maraming pong salamat. At kung nagustuhan yung video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. At kung meron kayong gustong tanong, ay sisikapin natin, masagot natin ang inyong mga katanungan kahabi. At doon naman sa may gustong i-share, ay mag-share po kayo at i-share natin sa mga ating kahabi regarding po sa buhay mag-iibon. Okay po, maraming po salamat. So, nais ko lamang po i-shoutout ang ating mga subscriber. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin sa patuloy niyong sumusuporta sa atin at sa mga bagong viewers natin. Ay nais ko pong i-shoutout sa inyo si Kahabi John Michael Kabiloke. Shoutout po kay Nobs Alquesa. Shoutout po at kay Kahabi Bea Amboy. Shoutout po sa inyo kay Kahabi Alberto Ramos. Shoutout po at kay Best of Love Song. Shoutout kay La Familia Wagan. Steffi's Official. Shoutout po sa inyo mga kahabi. Kay kahabi kapatid ni Ashley Justin Pasita Makatangay, Be Happy. Shoutout po sa inyo. Maraming po salamat sa inyong suporta. Kay kahabi Amejo Vlog Team Danga. Okay po. Kay Charge Channel. Shoutout po. Kay Grace C. Soriano. Shoutout po sa inyo mga kahabi. Kay Joe Official TV. Kay Hasmin Morejon. At kay kahabi Jenny Vlogs. So maraming po salamat sa inyong suporta. Sa mga hindi ko po nabanggit sa shoutout, ay sa susunod kayo naman po ang ating babanggitin. Okay po. So paalala lang mga kahabi,
kung tayo ay magpapatuloy sa pag-aalaga sa ating mga nabanggit na mga species, ay sikapin natin na magkaroon tayo ng legal paper sa ating pag-aalaga para hindi tayo hinuhuli ng mga kawani ng mga maritime at mga taga-kawani ng DNR para sa patuloy natin maprotektahan ang ating mga inaalagang ibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung alam natin kung ano yung scientific name at conservation status ng ating mga inaalaga para pag nanghuli ang mga maritime ay meron tayong mairarson na hindi ito kailangan huliin dahil meron tayong mga kaukulang mga dokumento sa pag-aalaga. Maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.